Magandang araw, lalawigan ng Batangas. Magandang araw po sa lahat ng ating media partners. Welcome po sa Bagong Pilipinas Servicio Fair Press Conference. Ako po ang inyong lingkod, Main Odong mula sa Philippine Information Agency Calabarzon ang magsisindi bilang tagapagpadaloy ng ating programa sa hapon ito. Ang Bagong Pilipinas Servicio Fair ay pinakabagong programa sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez, katuwang ang House of Representatives at Presidential Communications Office na naglalayong mailapit sa ating mga mamamayan ng mga pangunahing serbisyo ng ating pamahalaan. Sa hapong ito, ating pag-uusapan at tatalakayin ang mahalagang impormasyon sa Pilipinas Servicio Fair na dinala natin nilapit sa mga Batanggenyo. Kaya naman natin pong kilalanin ang mga sa pagsasagawa ng Pilipinas Servicio Fair sa lalawigan ng Batangas. Kasama po natin ang Pride ng Batangas Department of Finance, Senator Kong, Secretary Recto. Kayo din mula naman sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez, Deputy Secretary General Ponyo Gamonada. Kayo din po kasama natin ang tining ama ng progresibong lungsod ng Lipa, Honorable Mayor Eric Africa. At syempre, upang simulan ang ating programa at bigay ng informasyon para sa ating mga kababayan tungkol sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, ating pong tawagin si House of Representative Deputy Secretary General BPSM National Secretariat Lead Soconios Ponyo Gamonada Jr. Thank you very much. First and foremost, we would like to extend our courtesies, of course, to our very gracious host, the Secretary of Finance, our former boss doon sa House of Representatives, and former Senator ng po natin, Secretary Ram Recto. Of course, ating maging mayor ng siyudad ng Lipa, isa sa mga pinaka-progresibong siyudad sa buong Pilipinas, panakapagpapin po natin, Mayor Eric Africa. Malugod po kaming nakarating dito sa Batangas. Of course, hindi po ito naging posible kung hindi sa very willing and very supportive host ng PPSF Batangas. Of course, si Secretary Recto, hindi siya dalawang isip na dalhin at bitbitin ang programa ng mahal na Pangulo Bongbong Marcos dito sa Batangas para pakinabangin kababayan dito sa inyong probinsya. Alam po, maraming kayong katanungan, maraming kayong gusto malaman tungkol sa BPSF. Sasagutin po namin ang lahat ng mga sagot na gusto nyo ibato sa amin. But kailangan ko siguro ipasa ang microphone sa ating secretary para sa kanyang pambungad na pananalita. Maraming salamat po. Mike Best. Maraming salamat po niyo sa ating Deputy Secretary General, Lead ng National Secretariat, sa programang inihahatid ni Speaker at ng ating Pangulo dito sa Speaker ng Batangas. Ngayon din siyempre ang aking partner sa lokal na pamahalaan, walang iba kundi si Mayor Eric Africa, sa lahat ng tulong na ibinibigay niya sa aming tanggapan, sa tanggapan ni Speaker, sa ating National Secretariat, para mairaos natin ang programa ito na mahusay dito sa lungsod ng Lipa. Kaya maraming salamat, Mayor Eric. Gusto kong pasalamatan lahat ng 50 government agencies na kasama natin sa loob ng 2 araw na magbibigay ng serbisyo sa lahat ng mga Batanggenyo. May 50,000 ang makikinabang. Kaya sabi nga ni Ponyo kanina, hindi ako nagdalawang isip kami ni Mayor mag-post. At kung pwede ba, linggo-linggo, gagawin namin sa Batangas to para siguraduhin na mas maraming makikinabang. Nagsabi third time, ang programa talaga ito na pinag-isipan na mabuti ng Speaker Martin Romualdez ay siguraduhin na mahigit 13 million families sa buong Pilipinas ang makikinabang sa iba't ibang programa, proyekto ng mga. Sa katunayan, sa taong ito, mahigit 560 billion ang iba't ibang klase ayuda,
pagbibigay ng oportunidad, kasama na dyan, yung free public college education, halimbawa, yung different tulong na binibigay ng DSWD at iba't ibang ahensya sa ating pamamayan. So, sa darating na naman, may 590 billion ang nakalaan din sa mga programa sa tulad nito. Ito ay sa dahilan na unang-una nakakatulong to sa paglago ng ating ekonomiya. Yan ang dahilan kung bakit in the last 2 years, the economy has grown on the average of 6.1%. Isa sa pinakamataas sa buong Asia-Pacific region. Yan din ang dahilan kung bakit may 51 million Filipinos today ay may trabaho. 2/3 of them salary and wages. Ibig sabihin, you're growing the middle class. Yan din ang dahilan kung bakit 2.5 million families ang nabawasan sa kahirapan in the last 2 years, the first 2 years of the Marcos administration. So we are on the right track sa mga programang ako, saksi ako, sa buong Pilipinas, yung mga programang ito, hindi lang ito, hindi mga infrastructure projects, yung mga konting ayuda binibigay, pinakamahalaga o oportunidad na binibigay sa ating mga kababayan para makapagpag ng negosyo o makapag-aral man sa kolehiyo. So, ito ang heart ng programa natin sa Media Administration para magkaroon tayo ng bagay ng Pilipinas. So, hanapin, sagutin ang inyong mga katanungan. At gusto ko kayo pasalamatan din dahil kayo ang partner natin para mayakin itong impormasyon na ito sa ating mga kababayan. In the next 2 days, we expect also about 24,000 and counting have registered to benefit from the different services na ibigay ng 50 government agencies. Tama yung natatanda ko, may 89 programs atid ng 50 government agencies. So lahat ng DENRA, ng government directory, lahat ng agencies ay nandito na. At ito'y ginagawa hindi lamang sa Batangas kundi sa buong Pilipinas. So maraming salamat kay Speaker Martin sa kanyang tanggapan at syempre sa lahat ng congressman. Ang isa pang gusto kong idagdag na nakakatuwa na itong araw, congressman, tumatay ko lang na kinatawa ng mamamayan sa kanyang people. Pero ngayon sa leadership ng Speaker Martin, makikita natin na katulad ngayon, mahigit 130 congressman dito sa para maging safe at bilang safe. Sila nagpatibay ng batas, kaya tayo may programa ito. Ang bawat congressman ngayon, na alam nila yung problema, hindi lamang na kanilang distrito, kundi sa mga distrito sa buong Pilipinas. Kaya maraming salamat kay Speaker Martin sa mga programang atid sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, Senator Congressman Secretary Recto. Tunay nga po ang inyong paglilingkod sa ating bayan at pagservisyo sa ating mga mamamayan ay wala pong kapantay. Maraming salamat po. Ang ngayon naman po para bigay ng mensahe ng suporta para sa mga Pilipinas Servicio Fair. Narito po si Lipa City Mayor. Thank you. Ang isang malaki pong karangalan para sa lungsod ng Lipa at sa buong lalawigan ng Batangas na maging host po ng syudad dito po sa Bagong Pilipinas sa Servicio Fair. Kami po yung nagpapasalamat ang unang-una sa naging dahilan po na pagbaba sa ating pong Secretary Ralph Recto at syempre sa ating pong namuna po nito ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, kasama syempre ang ating pong House Speaker, Ferdinand Martin A. Romualdez. Ang programa po ito ay nagbababa ng mga serbisyo, nilalabay po nila yung mga serbisyo ng nasyonal papunta po sa lokal. Kaya napakaganda at napakaganda po nabibiyaan at wala pong naiiwan sa ganito pong klaseng programa. So, maraming salamat at napakarami pong dependent Batanggenyo ang matutulungan ng Pilipinas Servicio Fair. Maraming salamat po, Mayor Eric Africa. Ayan, sa ating po mga kagalang-galang na panahon ngayong umaga, please allow me po to recognize ang ating mga masisipag na media partners na mag-ahatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Kasama po natin ang mga ahensya ng pamahalaan sa oras nito, ang PIDEA 4A, DA, PRCRO 4A,
CIA 4A, DOLE 4A, TESDA 4A, DMWR 4A, DOH CHP 4A, gayon din ang PSA, RSSO 4A. Kasama rin po natin mula sa Balistong Channel, ang dyaryo natin, Dyaryo Veritas, Laguna Scope News, Laguna Clear, STV, Radyo Pilipinas, Kabayan News, Balikas News, Net 25, iWatch, Balita Ngayon, Balitang Parehas, Rabbits Journal, STPM, Laguna 98.5, Rising Tigers, Ronda, Balita, Southern Tagalog, 95.9, Radyo, Spirit FM, 102.3 FM, 105.1 FM, and ABS-CBN, Regarding News, at syempre ang ating mga vloggers, and amazing Batangas, Balisong, wow, Batangas, vlogger, kasama natin ngayong hapon nito. Welcome po sa Bagong Pilipinas Press Conference. So, syempre, hindi na po natin tungkol sa kaabang-abang na Bagong Pilipinas Servicio Fair na gaganapin po dito mismo sa lalawigan ng Batangas. Media partners na maaari po kayo magbigay ng isang tanong at isang follow-up question kinakailangan. Tandaan po na ating po dito o ng ating mga tanong. Kapunin po natin ang pagkakataon dito upang dagdagan ang ating kalaman tungkol sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Sa puno po ito, yung itaas lang po ang inyong mga kamay. Meron po tayo sa gilid at dito po sa gitna ng ating dito po sa alam. Ayan. Go ahead po, sir. Sipo ako, kaya problema Western part district ng traffic. Ano po yung ating projection 3 to 5 years para maisan po yung traffic? Kasi po, isa po ako dun sa dumadaan ng araw ay dito kasi po yung epekto sa daily lives ng ating mga kababayan, ating mga magkakaroon. Regarding po sa ASM, ano po yung stand ng ating local government pagdating po sa solusyon dito sa AIDS? Thank you, Gabi. Tayo ay maganda yung partnership ng local government sa national government sa pagdadala po ng pondo para sa ating mga bypass roads. So ito yung ating first solution ay sa engineering. Kailangan magdagdag tayo ng kalsada kasi padami yung mga sasakyan na dumadaan. Second ay meron tayong mga inilalagay na mga stoplights and pagdadagdag ng additional manpower sa ating traffic management division to make sure na smooth yung flow ng traffic at meron nagmamanto. And of course, bottom line naman ang importante talaga yung discipline din ng mga drivers. As long as they follow yung ating rules and regulation with regards sa implementation ng ating traffic program, hindi ko may mababawasan yung traffic natin. Pwede naman sa ASF, right now meron tayong 5 barangays affected. If you will remember, noong 2020, na tinamaan tayo, ang Lipa City ay first ang Lipa sa buong Pilipinas sa naka-recover sa ASF. Na-maintain natin yan for the last 5 years at fortunately ay bumalik. Meron programa po ang national government through the Department of Agriculture na kung saan nilang procure sila ng ASF vaccine. At ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo dahil ang balita sa akin ng aming hepe ng Vet Office na may nakaalam pong vaccine para sa ating mga
vendor sa mga big at mga farmers po sa Lipa. So, ano po, Mayor? At ito po mga President, ating Senador. Senador, gusto ko kayo po ay sa gabi din ako. Iba po yung task. Pero, so, the next 4 to 5 years, the 8 years na ating markets and administration. Ano po ang pinipin ng Pilipino? Nasa kayo. Sa Pilipinas, Philippines is one of the best performing economies in Southeast Asia. But of course, mabilis din po yung inflation. So for the next 4 remaining years na Marcos administration, ano na po expect ng mga Pilipino, especially yung mga manufacturing generation? Tayo pinagbago Philippine Development Plan. Pumunta na Pilipinas nga. So, anong nakikita natin? By 2028, yung ekonomiya ng Pilipinas, magiging 37 billion. By 2028, ang kahirapan sa bansa ngayon ay 15.5%, magiging 10% to 9%. Ibig sabihin, nakakita kanina for the first 2 years, 2.5 million Filipinos na yan natin sa kahirapan. By 2028, ang programa natin, 2 million every year. Mabawasan ang kahirapan sa ating bansa para magiging digit by 2028. Yan, magagawa natin yan if the economy continues to grow by at least 6 to 7% of the average. So, at by 2030, pwede ko sabihin sa inyo, sa nakikita namin by 2030, the Philippines will be the 13th biggest consumer market in the world. So, tama ang direction natin. Patuloy lang, magtiwala lang kayo, patuloy lang ang ating mga programa. Walang dahilan kundi makakapit natin yan by 2028, yung pangarap at vision ating Pangulo. Maraming salamat po. At sa punto ito, ayan, bibigyan po natin ng pagkakataon ng bawat isa na magtanong lamang at isang katanungan pa mas marami po tayo media partners na makapagtanong. Tawagin po natin mula sa People's Television. Ayan. Good afternoon po. I'm Melis Morris from BTV. So, isa po yung tanong ko, pero para mas na. Kasi recently, Sir Bono, mayroon ng BBSF Agency Summit, and we understand pang 22nd BBSF na ito. For this specific BBSF sa Batangas, ano po kayo yung learnings na mula sa BBSF Agency Summit na i-happen natin kayo dito? And for Secretary Mayor Africa, ano po yung mga dapat abangan, dapat abangan ng ating mga kababayan dito sa PBS? Thank you po. Thank you, Ma'am. Actually, naging makabuluhan yung agency summit na ginanap natin noong Agosto 19, 2021, kung saan tinipon-ipon natin lahat ng mga regional offices ng ating national government agencies usap-usap after 21 legs natin ng bagong Pilipinas Service Fair. Nakatutok yung diskusyon kung paano pagbibigay ng serbisyo sa kapag na konteksto ng BBSF. Una, dapat ang serbisyo publiko ay mabilis, maayos, maginhawa at masaya. Kung wala ang isa dyan, hindi yan bagong Pilipinas. Titingnan din natin, hindi lamang sa bagong Pilipinas Service Fair na paloob itong apat na konseptong ito. Kundi sa pagbalik ng mga agencies natin sa kanilang mga opisina, siguraduhin nila na mismo sa regular days, maitangatin pa rin nila ang serbisyo publiko na mabilis, maayos, maginhawa at masaya. Yun po ang aim natin sa bagong Pilipinas Service Fair. Create ng culture of excellence in terms of public service delivery. Pangalawa, tinitingnan natin kung paano mas mapabilis. Isa sa nakikita natin na pamamaraan is yung digitalization. Kung nakikita niyo po yung registration natin sa bagong Pilipinas is naka-online tayo. Pagpunta pa lang, before pumunta, mga kababayan natin to avail of the services, alam na ng mga ahensyas kung sino yung kaharap nila. Because nakapag-database na po tayo kung anong pangangailangan nitong mga kababayan natin na specific services. At pag na-avail nila yung services, we also tag them as scan services para makita natin gaano ba kalawak ang naging epekto ng bawat programa na binubuo ng ating mga ahensya. Patlo, dapat tingnan natin yung areas of convergence. Anong ibig sabihin nito? Ang isang programa ng gobyerno ay hindi enough
makikita natin yung mas malawak at mas malaking impact. Kailangan mag-usap-usap ang mga ahensya, makita nila yung kabuuan ng programa nila para ma-combine and mix nila yung mga programa. Example, sa scholarship, hindi lamang yung subsistence ang kailangan ng mga estudyante. Paano naman yung parents nila walang trabaho? So, hindi pa rin makakatustos sa pag-aaral nila. So, meron tayong dole na tuwang doon kasama ang CHED. Habang may scholarship ang bata, binibigyan naman natin ng emergency employment ang magulang. Tapos, kung ang bata ay nakagraduate na, in order for him or her to get experience, nandiyan yung assistance ng GOLEC ng GIP, Government Internship Program, para na experience ng trabaho ang bata. Labas sa programa, is really ready to the world of work. So convergence is the key for more effective program impact. So yung pong tatlo ang tinitingnan natin na nakuha natin mga lessons doon sa Bangko Pilipinas National Agency Summit. Ano po yung mga dapat abangan ng mga Batangueños, mga pasilip ng mga serbisyo, ayuda at tulong na iakate dito sa 2-day BPS? Katulad ko na bakit ko, may 49,000 beneficiary ang programa nito. Oh, sorry, 60,000 beneficiaries. I think 49,000 makakatanggap ng ayuda na may 245 million pesos. Ang may bibigay sa 49,000 beneficiaries. At bibigyan natin yung in-kind assistance natin ng 50 government agencies. 89 different programs. So sa loob ng dalawang araw, natin may 563 million pesos ang may hatid na tulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. At bukas na gabi, may hatid sena, kailangan masaya yung mga kababayan natin. Meron tayong mga concert sa ating mga kabataan na bukas na gabi. At sa ating mga maruting kayo, then pumunta kayo na pagpala. Thank you. Again, sa 25 years ko in public service, taon lang na administrasyon lang ni President Bongbong Marcos, ang gobyerno mismo ang lumalapit sa tao. Napakagandang programa. At saka, ito ay naano pa ng mga programa ang national government, bukod doon sa mga regular programs, ano programa ang national government na pwedeng pakinabangan ng tao. So at least nare-realize ng mga taga-Batangas ngayon na marami pala silang pwedeng i-update, marami pang mga tulong ang pwedeng may bahagi ng ating national government. Susunod po natin katanungan ay mula po sa ABS-CBN, Mr. Arnel Gonzalez. Senator. Ayun. Yung pong service fair po natin, bukod sa magbibigay ng ayuda, ano pa po yung ibang programa na pwede ipahagi sa ating mga kababayan para po dun sa 2 days na service fair po? Well, across all agencies, as mentioned by our good senator, yung 209 services, programs and services ito. So, lahat yan, DIR, SSS, GSIS, all their programs are already available for 2 days. Passporting, Tanzania, birth certificate, agriculture, turnovers of machineries and farm equipments, subsidies to our farmers, all those things, no? Ang medyo popular talaga is yung things to farm, all those things. But there are a lot of programs and services being offered by our national government agencies na sa tingin natin ay kailangan talaga mabe ng ating mga kababayan sa Yung iba't ibang pangkaraniwan na pinupunta ng mga kababayan natin. Birth certificate, halimbawa, driver's license, PRC. So ito mga halimbawa ng mga programang hatid sa servisyo din. Meron din po ba job fair? Meron din, job fair din.
Sino po mga companies? Ito po. Essentially, alam mo, BPI. Dito na lang. Halimbawa, ito, dito, 60,000 yung nagtatrabaho dito sa Lima. Ang gusto ko pagdating doon sa traffic na tinanong kanina. Meron tayong gagawin na bagong interchange papunta dito sa Lima na. Tapos kung taga Western Lima na, meron nga pala gagawin na sa Valente papunta sa traffic. Para hindi ka nadadak ng highway, diretso na na. So, Valente. Parang pag-bali, parang siya doon. Diba? So, sa Jose Benacavita, yung mga bypass there. So, it would take about 2 to 3 years to finish all of that. So, kasama na rin dito yung pag-aalin ng tulong para sa livelihood ng DSWD, like 25,000. There. So, iba't ibang programa. So, hindi lang ito ayuda. Kasama na rin dito yung training ng TESDA. So, iba't ibang programa. Thank you po. Po natin katanungan ay magmumula naman kay Nestor L. Burgos ng Ronda Balita, Calabarzon. Ayun. Good afternoon sa panelists. Ang address ng tanong ko ay kay Secretary. Masalimutan nangyayari sa atin sa bansa dahil lumaki lalo yung utang natin, 15 trillion. At maganda po yung inyong vision and plan na maging isa na lang yung digit ng ating pagkakautang. Ano pong mangyayari sa Pilipinas kung hindi makabayad ng utang? O dito, masama ang sultan ng marami tayo dito. Pinakamalalaking mga kumpanya ng Pilipinas, may dahil din. Ang mahalaga gamitin ng pera niya, para ano ito ba mo, gusto mo, pinapasang ekonomiya. Malaki yung ating ekonomiya. So, natulog na pati ito kanina. Ang ekonomiya natin yung mga 26 trillion. Ang utang natin, nasa 15 trillion by 2028, 37, 28 trillion. Yung utang na po sa 20 trillion. Si President Marcos, ang utang ng Pilipinas ay 10 trillion. Pero, pati sa 20 years, ng unang Pangulo, si President Marcos Sr., after 20 years of President Marcos Sr., 375 people. Si Cory naman naging Pangulo in 5 years, at din na mahigit 400 people. Pagkatapos noon, so in 20 years, 5 years, halos kasi tayo ng utang. And then in 20, Ramos, 6 years, mas malaki pa ang utang kahit sa kay Cory at kay Marcos. Okay? So pwede ko ibigay detalye lang lahat ng administrasyon. Pero pinakamahalaga ay mas lumaki ang utang ng ekonomiya ng bansa kaysa sa utang. Ibig sabihin, panalo ka. Halimbawa na, kunwari, ikaw ay negosyante. Ako ang SF. Halimbawa. Kung ang utang, ang interest rate, pagkabayaran ko 5%. Kumita naman ako ng 10, nagamit ko yung utang sa iyo. Eh, binabayaran na dito ng 5, kumita ka. Diba? So, ganun din ang pagpapagikot ng pera. Pero sabi ko, pera yan, at ano yung mga multiplier effect para parang siguro dito ang paggastos. Ang pinakamahalaga ay human resource na pera. Ito inflation. Yan ang pinakamalaking multiplier effect. Pero yung pangalawa, so for as long as we spend it on the right concept, sigurado makikinabang at sa Pilipinas at so hindi ako nababahala sa utang. Hindi po ba ito mag-take over ng pinagkakautangan? Hindi. Growth rate ay 6%. Ang growth rate ng debt ay 3%. Eh, di ba na? Napapakinabakan ko yung tinatawag. Thank you. Ayan, maraming salamat po. Ang susunod natin katanungan ay mula naman sa
95.9 Radyo Totoo, Mr. Renz Belda. Assurance na yung mga beneficiaries ay yung Well, partners ng mga agencies, no, where they can get the list, where the agencies, no, kinukolekta nila yung lista. But at the end of the day, it is always the agency who would qualify this beneficiary. Either qualified ka o hindi ka qualified. Nakaset ang guidelines natin kung sino ang mga beneficiaryong pwedeng mag-avail ng specific program. So wala po itong intervention ng ibang players. It will always be the agency who will decide at the end if this beneficiary is authorized or qualified to avail such service. may assessment po ba tayong gagawin para ma-check natin kung effective pa yung mga Sa tingin naman natin, no, kaya nga nandito ang mga house members natin at sinisiguro nilang mabisita ang mga bagong Pilipinas Servicios sites natin para sila mismo ang makakita nitong mga realidad na to kung anong mga programa ang dapat pondohan, ano ang programa ang dapat hindi na pupondohan para mas malawak yung maging epekto ng isang programang epektibo. Ang mga departamento din natin nagsasubmit din ng quarterly reports, no, tungkol dun sa kanilang mga programa. Ngayon, budget hearing ng House, ginigisa naman po natin yung mga departamento kung paano ba nila ginastos ang mga perang binigay sa kanila ng national government. So if they are underperformed, hindi sila bibigyan ng mas malaking pondo. Kung very maganda naman ang performance ng kanilang pag-manage ng kanilang mga programa at pondo bibigay ng national government, sa tingin ko naman ay dinadagdagan din yan para mas malawak pa, mas pinaka. Maraming salamat po, Mr. Renz Belda ng 95.9 Radyo Totoo. Ang susunod po natin katanungan ay mula po kay Miss Ella Rivero. Hello po, good afternoon po. Hello from Amazing Batangas po. So, ang tanong ko lang po ito tungkol po sa ating Ease of Doing Business. Napakaganda po kasi ng ating CBOL program. Ano po ba sa ating mabilis, maayos, maginhawa at masayang serbisyo publiko? Sabi nga po natin, marami po may maunlad at curriculum. So, ngayon po, paano natin mas mapapabilis? Kasi isa po sa mga inain po ng ating mga business owners, mga gusto po magtayo ng kanilang negosyo, ang mga business permits o magtanda po sila magkaroon talaga ng room. So, yung mga digitalization, centralization, and systematic way of doing business, kamusta po? Mayor? Yes. Sa City of Lipa ay ini-implement natin yung citizen charter na kung saan ay once complete yung requirements ng ating mga business owners, ay the same day ay pwede na lang makuha yung kanilang business permit. Regarding naman doon sa ating MSMEs, especially yung ating mga sari-sari stores, ay nag-come up kami ng sa ordinance na wala na sila papayaran na regulatory fees. They have to apply na for a mayor's permit, then pwede na sila mag-business. Siguro pwede natin itong i-adapt sa ating, pwede natin i-expand, isama natin yung mga beneficiaries ng CBOL programs to make sure na during their initial stage ng kanilang business, ay wala muna mga fees na kailangan bayaran sa national, sa city government. Actually, ang Lipa ay noong 2019, meron tayong 8,400 business establishments. Ngayon, ay meron 55% increase, meron tayong 13,600 na kumukuha ng mayor's permit. Siguro isa itong testament na alam nila na madaling kumuha ng permit sa city government. Itutuloy natin ito. One-stop shop. So, actually po, may tinala zoning, the occupancy permit, zoning, and fire. So, ilan po sa mga businesses ay hindi po nila agad nakakakuha. Mayor, ang business ay nag-open, kailangan po ba matik yun? In a 1 month, ay kailangan nilang magpumuha ng business permit? O meron within 3 months para malaman nila or try nila kung ang kanilang negosyo. Yung mga
permits kasi kinukuha is ini-implement lang namin kasi yun ay yung iba galing sa building code, sa crime code, so kami ay nag-i-implement lang ng mga batas na existing. Pagdating naman sa pagkuha ng permits, meron naman yung review. Actually, dapat sa nagtayo ka ngayong taong ito, pwede naman yan by next year ka mag-start kumuha ng permit. Yun ang i-implement namin sa iba. Thank you po. Can I ask one more po about digitalization? So, actually po, yun po so, para po mas mabilis, mas maginhawa, mas maayos, at mas masaya po ang kanilang pag-register ng kanilang devotion. Kamusta po ito? Sa ngayon kasi yung system namin ay kasalukuyan pa lang ilalagay. So, hopefully by next year ay fully implemented na natin yung digitalization na hindi lang actually ng boss natin, pati na yung all other departments sa city government of Bicol. Thank you so much. Salamat. Ang susunod po ating katanungan ay mula po kay Jay Pamituan ng Balisong. Good afternoon po. Umabot na po sa nagiging dalawang lalawin sa bansa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Sa tingin niyo po ba mapapabilis po ba ang pagsusulong ng Bagong Pilipinas Field sa Kongreso? Well, ino-offer namin, no, sinabihan na namin sa Speaker Martin dun sa konsepto ng pagpapasan ng Bagong Pilipinas Bill. Tatlo ang component ng Pilipinas Bill. Una, makapagsiguro ng pondo, strengthen pa natin yung mga programa at serbisyo ng mga frontline agencies natin. Kasabay niyan is gusto din natin na makapaglagay ng Bagong Pilipinas Servicio Center sa bawat probinsya. Ano ang goal nito? Mailagay sa isang lugar ang lahat ng frontline services para hindi na palipat-lipat ng tao sa mga ng mga various services. We must understand that there are payment like passport. Kailangan mo ng birth certificate, pupunta ka ng PSA. Kung kulang yung documentation mo, pupunta ka ng police. So bakit hindi natin pwedeng ilagay na lang lahat nitong frontline services sa isang building na parang mall? Para kung ano man ang kailangan mo sa gobyerno, nandun na sila. So, one-stop shop. Number two, tulong center. Tulong center ay paglalagay ng mga various government assistance kung saan lugar at kung saan sila mas kinakailangan na doon. So sa airport, sa hospital, sa palengke, or kahit sa anong strategic area where people can easily access this service, kind of assistance and services. Ano, yung sinasabi natin na convergence platform, kailangan natin bumuo ng isang framework kung saan magkakausap-usap itong mga ahensya na to, makita nila kung paano maidudugtong ng isang programa, papunta doon sa isang programa ng isang ahensya. So this is the goal of the Bagong Pilipinas Bill, mag-institutionalize itong programa na ginagawa natin sa Bagong Pilipinas Servicio Bill. Thank you po. Salamat. Ang sulat ng katanungan ay magpupula naman sa Radyo Pilipinas, Lucena, Ms. Carmi Isles. Good afternoon po. We're spending around 563 million po no, sa Batangas. Tomorrow it's need po for the next year. How do we ensure na itong servisyo po na ito marami next 5, 10, 15 years? Kasi they are receiving 5 because we parents, 5,000 pesos. Paano po yung impact na sinasabi nila? Well, tingnan natin na hindi lamang ayuda ang bitbit ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. There are a lot of development programs at capacity building na sa tingin namin ay isa din napaka-importanting aspekto ng development ng isang lugar. Magkagaya sinabi ni Senator Ralph kanina, meron tayong scholarship, meron tayong skills training, meron tayong other capability building for the starting up ng mga negosyo at iba. So sa tingin namin, itong mga areas where development focus ng isang programa, mas pinapalakas pa po natin ito. Upar naman po sa ayuda na binibigay natin. Doon sa ayuda naman, you could just imagine the impact of the local economy. No, 200, almost 300 million papasok sa kaban ng bayan. Sa kaban sa local economy dito sa Batangas for the next 2 days. Ikot yan. Hindi lang mararamdaman lang yan 2 araw.
So, ang mga nakakatanggap niyan, bibili. So, it's has a ripple effects, no? In terms of its impact to the local economy. In terms naman sa sinasabi natin in the long run, so yung mga bata, graduate na, di ba? They are more capable of medyo mataas na yung atas ng pamumuhay nila because pang-aral din sila. So sa tingin namin, walang talo dito sa programa ito. Salamat. Ngayon po, our floor is now open para po sa ating media partners na nais pa po ulit magtanong. Itaas lamang po ang inyong kamay. Go ahead po, sir. Hello, good afternoon po. Gats Padenas po from Balikas News. Sir, napakaganda po ng mga serbisyo na nakalagay po dito, which is highlighted po ang probinsya ng Batangas. And we are medias from different provinces of the region. Paano naman po namin i-amplify ito sa aming mga probinsya na hindi naman po medyo sumasama ang loob ng iba po nating mga kababayan? Well, iikot sa sabi ko, iikot po ito, no? Ang utos ng Pangulo ay walang probinsya mahihiwan. Sa Region 4A, pangalawa na po natin ito. Nakapunta na po tayo ng Laguna at dito sa Batangas. Sa susunod na mga buwan, pumuntahan din natin ang Quezon, ang Rizal, at ang Cavite. Cavite actually is on September, no? Sa darating na Setyembre. So, iikot po itong bagong Pilipinas Servicio Fair. Huwag lang po mag-alala ang ating mga kababayan. At dadalhin natin ito sa bawat probinsya pwede natin puntahan. Now, iniisip din namin, isang output din pala natin sa Bagong Pilipinas Agency Summit ay paano natin sa isang rehiyon mako-cover, no? Ang isang rehiyon talaga ang mako-cover sa pagbaba ng BPSM. We did it in Eastern Visayas, simultaneous namin ginawa sa 6 na probinsya sa 2 araw ang Bagong Pilipinas Servicio Fair. And I think it's a good formula na pwede namin gawin, no? Sa ibang rehiyon din, just to speed up the implementation of the program. Pero hindi ganoon karami yung national government agencies, parang nahati-hati sila, no? So parang sa isang probinsya, nakapunta lang is 30 instead of 60 national government agencies. Baka pwede tayong magsimula yan and then expand the program later on. Thank you po. Para naman po kay Mayor Eric. Nasa 16,000 beneficiaries po, yung inaasahan po natin na dadagsa sa lungsod na Lipa. Kumusta naman po yung ating mga traffic routing, lalo na po dun po sa mga commuters natin kasi po nagkakaroon pa rin po tayo ng concert sa gabi. Meron po ba naka-allocate na paaaring masakyan itong ating mga kababayan na magtutungo dito sa Lima na masisigurado din po nila na makakauwi po sila na ligtas sa kanilang mga With regards sa traffic, ay tomorrow and Sunday is full force yung aming traffic management division and yung kapang agencies ng city government ay tutulong sa flow ng traffic. Nalipas of course, ng Malbar. Dun sa mga pupunta dito sa 50,000, alam ko naman yung mga, ito naman actually hindi lang sa Lipa, sa buong lalawigan ng Batangas, at ang aking pong magkakaintindi, yung mga congressman ng iba't ibang bayan, ay sila po yung provide ng tutulong sa mga beneficiaries sa kanilang district. So, at least, yung sa concern, sinasabi ko na, of course, hindi namin ma-sure kung anong oras natatapos ang concert, depende sa tao. But ilang beses natin itong nagawa sa Lipa, at more than 10,000 actually, concert natin before, 100,000 ang umaattend, ay lahat naman ay walang incident na nangyari na sila nahirapang umuwi o nagkaroon ng problema. So, tingin ko safe lang dito. At alam ito ginagawa ni Senator Ralph. And dito different sa mga previous natin. Thank you po. I think our also the Senator Ralph provided also nag-iikot ng transportation. I think within Lipa para mas madali yung access ng mga kababayan natin. So pasalamatan natin si Secretary Ralph, no, para sa pag-provide ng transportation sa ating mga kababayan to avail of these services. Thank you po. Yan ang pakaganda pong balita na dahil excited na po yung ating mga kababayan na makidalo po sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. 2 araw na ang ibidalo. Ang
Susunod pa natin katanungan ay mula po kay Mr. Don Julio ng San Pablo Public Forum. Magandang araw po, Sir Senator, Mayor, and kay Sir Ponyo. Don Julio from San Pablo Public Forum. Napaka-promising ang ganda ng inyong proyekto. I was reading the press briefer kanina. At ang tanong ko lang po, ano yung continuity nito na magandang proyekto? Mababantayan mo ba na pagdating na 1-2 years, wala na. So, excitement. May continuity. Well, that's really the goal, sir, no? Karamdam namin yung interest ng mga tao may ang programa nito. Even our house members, no? Even I think our cabinet secretaries, nakita nila kung gaano ka-effective itong programa ng ating Pangulo at ng mahal na speaker at kailangan may pagpatuloy. Kaya I mentioned kanina yung institutionalization of this program ng bill para hindi na siya mawala. Institutionalized na talaga siya, sir. And to make it sure that the Congress will really pass it, suportahan talaga siya ng mabuti para mas malawak, mas marami pa tayo makinabang dito sa programa. Sir, sabi niyo, ito ay iikot sa 82 provinces sa buong Pilipinas. So, yung acceptance ng ibang probinsya, yan ang taas yung level. Gusto na nilang bumalik ulit kami, sir. Okay. But we really need to attend the other provinces na kailangan natin ipunta. But the good side naman, sir, no? Ito, these are experiences, no? Ang kagandahan nito, nagkakaroon because nagkakakilanlan na ang mga agencies sa mga probinsya na puntahan namin. May mga ibang probinsya nagpatuloy, nagkaroon sila ng mini BPSM. Together with our local partners, ang mga congressman, governor, at mayor, sila na mismo ay bumubuo ng maliliit na programang kagaya nito bit-bit doon sa mga lugar na mas nangangailangan ng mga Pilipinas Service Affairs. Sambales did it, we did it, Davao del Norte did it. So I think ang naramdaman nila that the way to go is really converging all these programs to create more impact. Maraming salamat po. Ayan. We will entertain last 2 questions na po. Ayan. Go ahead po, Darwin. Yun nga, Uzaida from Raptor. Maganda po yung programa, no? Kita naman natin yung magiging benefits niya for 2 days in the province of Batangas. Pero alam din po natin na hindi naman sapat ang 2 araw para maibigay lahat ng pangangailangan. Related siguro doon sa tanong kanina on continuity, no? Sinabi natin yung bill, but again, that's still in the works. Is there a congruent effort on the side of the agencies, no, to ensure na kahit walang servisyo fair, dahil yun naman ang dapat sa normal na araw ay efficient sila sa services nila, no, and nagagawa nila yung sinabi nyo kanina na mabilis at masaya, no, dahil yun naman ang dapat talaga sa araw-araw, no, hindi yung kailangan maghihintay tayo ng servisyo fair para ma-avail natin yung ganong klaseng service. Thank you, ma'am. I'm happy to see you, ma'am. I'm so happy to see you. Well, una, tama po kayo, ma'am. Wala po tayong binuong bagong program. Actually, these are regular programs of our departments we offer supposedly on a daily basis. No? But the reality would also give us the fact na magkakalayo itong mga ahensya natin in terms of location. Pero because of the Bagong Pilipinas Provision Fair, we really challenge the agency to maintain the culture of excellence in terms of the delivery of public service. Yung mabilis, maayos, maginawa, masaya. Sabi namin sa kanila, kung hindi yan mabilis, hindi maayos, nasa lupang Pilipinas pa kayo na kayo. Baka kayo magpapaliwanag. So, it's always a continuing challenge to our agencies to perform at their best. Sa tingin ko naman, nagagawa nila yan. Pangalawa, yung sinasabi talaga natin, ilagay natin sa isang lugar. Itong lahat ng frontline services, because it's the only way we can provide convenience to our people with availing of these programs. Yun po ang mga efforts natin, no? And sinasabi ko na nga po, hindi ito bago mga program. These are regularly funded programs of the agencies. Doon sa amin, ang ginawa namin sa kanila, how to socially market their programs. Paano siya magiging popular? Kasi ang iba sa kanila, hindi lang talaga kilala.
No, hindi lang alam ng tao, ganito yung programa, ganyan, bakit hindi namin alam. And then people starts obeying the program. Pangatlo, sa digitalization, gusto namin gayahin sila sa alaman na at to card. No? Nandun sa isang platform ng Bagong Pilipinas website, nandun lahat ng national government agencies with all their programs. And you just go to their sites and avail the services and put add to cart. And once you go to the agency, gets the notification of the same services that you wanted to avail. Pagpunta mo doon, alam nila na ikaw to. And it cuts the time, transaction time in availing the services. So it's a combination of traditional and digital platforms in terms of the availment of services. Ito yung wish namin na kahit sa bahay ka, pwede kang mag-avail nitong national government agency programs. Maraming salamat. At para sa muling katanungan, Hi, sir. Sir Poncho. Good afternoon. My name is Coy Laura Asinsena at Radyo Veritas. I'm responding. Sure. Kung para sa gusto, maraming mahirap tayong kababayan sa Visayas at Mindanao. Right? Paano po natin na ipapakalan yung mga information ng information at ano po ang resulta ng Philippines Service kayo sa mga kababayan natin sa Mindanao at Visayas, especially sa mga litive na bahagi. Well, masaya namin yung pinapaabot sa inyo na napuntahan na natin yung 17 regions in the country. The farthest that we had was Tawi-Tawi. We went to Turtle Island with ang Bagong Pilipinas Servicio Fair. That is only 15 minutes away from Sabah, but we need to travel 12 hours papunta, 12 hours pabalik in order to bring these government services to our kababayans in the Turtle Island. You know what is so touching in the Turtle Island? Hindi daw talaga nila ramdam na part sila ng Pilipinas because they avail services from Malaysia. Ang hospital, doon sila, namamalengke, doon sila. Kasi 15 minutes lang, Sabah na eh. So, nung dumating ang Bagong Pilipinas Servicio Fair, nasabi nila sa mga sarili, Pilipinas, nasa Pilipinas pa nga talaga tayo and they're part of this government pa rin. So, ang utos ng Pangulo is dalhin itong Bagong Pilipinas Servicio Fair sa malalayo at liblib na lugar kung saan itong serbisyong bayan ay mas kinakailangan. We did also Siquijor, lahat ng pamilya sa Siquijor because konti lang naman sila, na-cover natin. Lahat sila beneficiaries doon. The same thing with Tawi-Tawi, lahat sila beneficiaries. No? So, yun ang Benguet, pumunta na din tayo ng Benguet. So, wala po tayong piling lokasyon kung saan mas kinakailangan itong Bagong Pilipinas Servicio Fair. Mas lalo kami magsisipag na dalhin ang serbisyong bayan bitbit ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Thank you, sir. maraming salamat. Kung alam po marami pang katanungan ng ating mga media partners sa hapong ito sa balita, kaya natin pong bibigyan ng pagkakataon ng ating mga pananapili mo pang magbigay ng mensahe at paalala para sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. Unahin po natin ang ama ng progresibong lungsod ng Lipa, Mayor Ed Africa. Maraming salamat. Muli ang ating pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, kay House Speaker Martin Romualdez, syempre sa ating Batangas, sa Senator Recto, sa paggawa po ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa buong lalawigan ng Batangas. At atin po ngayon naayayahan ang mga lahat ng mga tagalungsod na Lipa na i-avail ang mga services na ino-offer ng ating pong national government. Napakaswerte po natin na talaga po yung gobyerno ng mismo bumababa sa tao. At ang kagandahan po dito, napansin ko rin ay nagkakaisa ang lahat po ng ahensya ng mga mahalaman. Yung po yung aming sinasabi lagi sa Lipa ay kayang-kaya basta sama-sama at nagkakaisa. Ito po ang bit-bit ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa buong Pilipinas. Maraming po salamat. At ngayon naman po tawag natin para sa kanyang mensahe, House Speaker, mula po sa opisina ay House Speaker Martin Romualdez, Deputy Secretary General Tonyo Gabonado. Well, katapos ang salamat po, no? Walang bayan pasasalamat sa ating local host. Yung isa sa pinakamagaling na finance expert namin ito sa House of Representatives na wala kami ng isa sa pinakamagaling na experto sa finance. Pero it was a gain to the Filipino public kasi napakaganda ng departamento at ginagawa niya sa Department of Finance. Salamat po, sir.
mula sa kay Speaker Martin Romualdez at kay Pangulo sa pagtanggap niya dito sa amin sa probinsya. Of course, kay Mayor Eric at sa lahat ng ating mga local government officials, hindi po magiging matagumpay ang paglulunsad ng every bagong Pilipinas Servicio Fair kung wala pong tulong ng ating local government unit. Pangatlo, lubos din po ang aming pasasalamat sa ating mga media partners, lalo-lalo na po kayo na nandito dahil kayo po ang daan para may pabot ang magandang balita nito sa ating mga kababayan. Kaya insakto at komprehensibong balita para sa ating mga kababayan. Panghuli, maraming salamat po sa lahat ng peace-loving people of Batangas sa pagtanggap ninyo sa bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, kayo po ang magiging bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo pong napakagandang mensahe. And of course, pakinggan po natin ang mensahe ng local host ng BPSF Batangas, Senator Congressman Secretary Ralph Recto. Maraming salamat sa una sa lahat. Maraming salamat din sa ating Pangulo. Kung matatandaan niyo, about 2 months ago, nandito ang ating Pangulo at nagbigay ng tulong sa ating sa higit sa nandito. At pagkatapos ng 2 buwan, nandito naman ang ating House Speaker, kasama ang Congressman, kasama si Bonnie, ang lead ng ating National Secretariat na mag-a-active sa nagdagdag ng tulong sa lahat ng mga kababayan namin sa Luzon, Batangas. So, pinasabi naman ang ating mayor sa Luzon, for his assistance, cooperation, ilang linggo na nakikipag-ugnayan yung aking tanggapan ni Mayor, tanggapan ni Pono, para may maihatid ang programa nito na mahusay, matiwasay sa ating mga kababayan. So, pagkasalamatan rin, ang lahat ng congressman ng Luzon, Batangas, may hitsyak yan. Tulong-tulong, mag-identify ng mga beneficiary, kasama ang lahat ng mayor sa Luzon, sa Batangas, sa mga kasama rin natin, all the local officials, all the congressmen, sila yung mga nag-identify ng iba't ibang mga beneficiaries natin. Sila ang magdadala dito. Sila rin ang ating mga partners sa programa na ito. Maraming salamat sa kanila. And of course, to Team Karina Puso, nandiyan si Brian, nandiyan yung mga volunteers. May lipo ang katulong natin dito, mga estudyante. Halimbawa, na KRL. Colegio ng Sundan Lipa, we have something like 800 students, I think. All years, sa kanilang lahat, sa kanilang mga kapulisan. Nasiguraduhin na may security tayo na in the next 2 days. Maraming salamat sa kanilang lahat. At syempre sa inyo, katulad na pakitipon yung mahalaga. Yung papel na gagamparan ninyo para mangyari yung magandang balita nito sa ating mga kababayan. At maasahan din ng iba't ibang probinsya. Kaya ang programa nito, lahat tayo ang kakaban nito sa Pilipinas. Sabi ko nga kanina, 30 families will be benefiting 50% of the entire population makikita pa sa programa. So sa inyo ba, maraming Maraming salamat po. Kaya naman, mga Batanggenyo, huwag nang palampasin ang pagbisita ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa inyong lalawigan at siguraduhin isa kayo sa magiging benepisyaryo ng handog na serbisyo. Mag-register na sa Board of Speech, Lima Estate, Batangas, Sabado, August 24, Domingo, August 25, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga serbisyo, unang tayo ng mga papremyo. Sumali sa hashtag BPSF Experience Batangas at maging isa sa 10 mananalo ng 1,000 pesos each. I-post lamang sa inyong wall ang inyong BPSF Experience kasama ang inyong mga litrato at gamitin ang BPSF Experience Batangas. Huwag din kalimutan na i-like at i-follow ang page ng Bagong Pilipinas Servicio Fair para po sa mga updates at impormasyon na dapat po ninyong malaman. Sa ating po mga media partners, may we also ask to scan the QR code flashing on our screen para mo mag-official po kayo pagbahagi ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Maraming salamat po.
po ang inyong lingkod, Main Odong mula sa PIA Calabarzon. Tayo na, sabay-sabay po tayong babangon at kanta ng hangad para sa bagong Pilipinas. Sa ating esteemed guests, ayan, may we request po to please stand for a photo opportunity. Yan, sila